po ni Gobernador Edwin Jubahib na hindi ito bababa sa pwesto pagkatapos pinitawan siya ng suspension ng DILG at ng Office of the President. Kaya ang sabi ng mga taga-suporta at kaalyado, mukhang pinag-iinitan itong si Gobernador Edwin Jubahib dahil hindi ito sumusuporta sa Administrasyong Marcos. At parinig pa nga ni Gobernador Edwin Jubahib bakit umano ang ilang mga politiko sa Davao del Norte na ibinunyag na nga sa pagdinig sa Senado ang kanilang ginawang ayuda scam, mga kababayan po natin, bakit hindi binigyan ng suspension dahil ba kaalyado ng Administrasyong Marcos. Kaya bumaha ang mga taga-suporta ni Gob at hindi lang po mga ordinaryong mga kababayan niya dyan sa Davao del Norte, kundi mga ilang kilalang politiko at mga mayor ng Davao del Norte. Panoorin natin ang balita, mga kababayan. Edwin Jubahib na walang basehan ang preventive suspension na ipinataw sa kanya kaya nanindigan itong hindi bababa sa kanyang pwesto. Ganito ang sitwasyon sa harap ng Kapitolyo sa Davao del Norte araw ng Huwebes, Abril 11, 2024. Mahigpit na seguridad ang ipinatupad sa mga papasok sa lugar. May nakaharang ng mga dump truck at bantay sarado ang main building ng Kapitolyo. Lahat ng yan ang paghahanda ng mga supporter, empleyado ng Kapitolyo, sectoral group, barangay officials at ilang mga opisyal ng iba't ibang LGU ng probinsya. Ito ay upang harangin ang pagdating ng tauhan ng Department of Interior and Local Government o DILG Davao Region at kapulisan na magsisilbi ng preventive suspension order na aprobado laban kay Governor Edwin Jubahib. Mas lalo pang uminit ang sitwasyon nang dumating na ang DILG at PNP, subalit bigo ang mga ito makapasok sa loob mismo ng Kapitolyo dahil nakaharang ang mga taga-suporta ng gobernador sa main entrance ng gusali. Umabot ng halos 2 oras na nag-antay ang tauhan ng DILG at PNP pero bigo pa rin ito makapasok. Dahil dito ipinaskil na lang ang kopya ng suspension order sa labas ng gate ng Kapitolyo at mapayapang umalis sa lugar. Alam natin mga kababayan, pag taong bayan na talaga ang umasta, abay walang magawa ang ating mga otoridad. Lalong-lalo na po, hindi lang isa, dalawa, napakarami ang taga-suporta ni Gob Edwin. Sa panig ni Governor Jubahib, sinabi nito na bias ang naturang suspension order laban sa kanya at hindi rin anya ito dumaan sa tamang proseso. Bias kining maong suspension order. Tungod kung mag-issue man o preventive suspension, dapat related ni sa public documents issues. Dapat like corruption issues. Kung naa sila giprotektahan nga dili na ko pwede nga ma-empower ang investigation. Pero kining nahitabo nga preventive suspension hinungdan sa pag-recall nako sa sakyanan sa board member Amit and sulod sa isa ka bulan nga akong gipagamit sa atong engineering office. Then pagkahuman og gamit gibalik nako sa iya og isyu hangtod karon iya ganining gigamit ang maong sakyanan. Busa pasabot lang na dili ni angayan nga buhatan o suspension order alang kanako. Kasunod nito, nanindigan ang gobernador na hindi ito bababa sa kanyang tungkulin dahil hindi katanggap-tanggap ang naturang rason para ito suspendihin. Iginita opisyal na mas marami anyang nangyayaring korupsyon na ginagawa ng ibang LGU at politiko subalit hindi sila ang sinuspindi. Di gani dugay nga atong gifight ang korupsyon sa pag-distribute sa AX program sa DSWD nga nagsugod ni sa mga pondo gikan sa mga party list o congressman nato nga gibinuangan sa mga nag-implement nga tauhan sa politiko o sa politiko dinhi sa atong probinsya. Atong gi-complain na aduna gani tinuod ng mga witnesses. So yan ang problema mga kababayan po natin, kapag kaalyado mo talaga ang nakaupo sa pwesto, kahit ano pa ang kasamaan at korupsyon na nangyayari, walang aksyon na ginagawa ang pamunuan po. Pero pag tingnan mo napakasimple lang, kinuha niya ang sasakyan sa isang board member dahil hindi ginagamit. So ginamit ng Kapitolyo, engineering office at ibinalik naman. Bakit nagkaroon pa ng complaint at nagkaroon pa ng suspension, which is ang kaso niya mga kababayan po natin ay walang connection sa corruption. Di po ba? Ang corruption na nangyayari, ang ayuda scam. So hanggang ngayon walang aksyon na ginawa ang Administrasyong Marcos. Pag-recall na to, ang purpose para magamit lang sa engineering office.
mauni ilang himong dahilan busa dili nako madawat ang maong hinungdan. Nagpahayag naman ng suporta kay Governor Hubahib si Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez, mga alkalde ng ilang LGU sa probinsya at iba pang opisyal. Wala kayo po kasabot sa mga pangitabutan. Tanawan ni, na ay gobernador na nagserbisyo o tarong sa katawan. Kunya ilang suspendo. Ang problema nyo tani, nakita sa ulo diri sa Pilipinas na ang gobernador nahimong balakit sa ilang inuha na mangawat o manuli sa katawan. So yan ang problema mga kababayan po natin dahil harang or sagabal umano itong si Gov. Edwin Jubahib sa kanilang planong pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Yan po yung matinding binitawad ni Congressman Pantaleon Alvarez, which is ang pinapatamaan niya nga ay itong si Pangulong Marcos. Ngunit ano nga ba ang nasa likod at sino po talaga ang nag-utos para suspindihin itong si Gov. Jubahib, si Pangulong Marcos nga ba, DLG Secretary Abalos, o may ilang cabinet member na appointed lamang ni Pangulong Marcos ang may galit dito kaya siya pinasuspinde. So abangan po natin at tingnan kung sino nga ba ang nasa likod nito. Ngunit mukhang may patama naman itong si dating Pangulong Digong kay Lagdamio. So yan po ang ating susunod na upload mga kababayan po natin.